Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinamtan mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Ang dali nito. Madali ito kung makikita natin sa ating kapwa-tao si Kristo. Papaano kung hindi? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. At kung ikaw po ay baguhan, welcome po, tuloy ka po sa ating channel. Ang ginagawa po natin sa Usap-Usap University, we try to listen to different preachings, mga discussions, mga debate. And for this particular video, we'll be listening to a sermon actually of a Catholic priest, Father Fidel Aurora. And for those who are wondering, Sir JR, bakit po meron kang mask? Kasi meron akong malaking tagiyawat dito. Ayoko po ma-distract kayo sa aking makapangyarihang pimple. But anyway, kung ikaw po ay aking subscriber, maraming salamat po sa lagi pong panonood. I think we are very close now to 117,000 subscribers. Kaya maraming salamat po. Hindi po ako member ng Roman Catholic Church. Hindi po ako namulat sa Katoliko po na reliyon. And this will be my first time reacting to a Catholic priest po. And also, it's the first time we'll be doing it sa Usap-Usap University. Ang topic na po natin na pag-uusapan ay ang sukatan ng tunay na kabaitan. So this will be from Father Fidel Aurora, and sa ating background po sa pag-aanalisa, dati po akong university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako din po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youthie? Samahan niyo po ako. Let's go. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari. Asamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukirin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo walang maisot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin niyo ginawa. At sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, o sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisot at hindi nyo pinaramtan, ako'y may sakit o nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. So, it's interesting na hindi ko narinig kung anong version, but definitely this was in the Bible, of course, yung story nga na kumbaga ano yung ginawa mo sa pinaka-low, no? Sa pinaka-mababa, yun yung parang equivalent ng paggawa mo para sa Diyos. So, I was looking for the verse there, but definitely some really good public speaking strategies na ginagawa dito ni Father Joseph Fidel Aurora, no? So, napansin ko, yung voice very modulated. I also noticed this with a lot of priests, yung talagang namomodulate yung boses ng maigi. And also vocal dynamics too, ano? So, sinasabi niya kanina, Panginoon, paano po ba? So, I appreciate that. These are very good elements ng public speaking para makuha niyo po yung attention. But anyway, so far, gusto kong malaman saan niya ito itatawid. So, siguro, dahil ang title daw po ng homily, ito, no? Tama ba? Ay, about sa kabaitan. So, siguro, ang definition dito ng kindness is with charity, With charity, doing good things for other people. So, yun po
siguro ang konteksto ng pagiging kind, ng pagiging mabait. So, paano pa po natin mga ka-Year 3? Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na sa pagkahuli. I'm very sorry. Sorry po. Nung ako'y nag-aaral, nung high school, college, maging sa graduate school, ang pinakaayaw ko ay yung tinatawag na surprise exam. O di ba? Sa lahat ng mga sorpresa, yun ang nakakainis talaga. Surprise! Ano? Surprise exam? Kakainis! Hindi kasi sinasabi, surprise nga eh. Kaya nakaluluwag ng loob na sa pinakamahalagang exam ng ating buhay sa katapusan. Ngayon pa lang ibinigay na ng ating Panginoon sa atin ang kanyang magiging mga katanungan. Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinamtan mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Ang dali nito. Madali ito kung makikita natin sa ating kapwa-tao si Kristo. Papaano kung hindi? Sulyapan nga ninyo yung katabi ninyo. Mukha bang si Kristo? O baka naman mukhang secret agent ng demonyo. Seriously, hindi naman talaga nawawala si Kristo sa pagkatao ko, sa pagkatao mo, sa pagkatao ng kahit sino. Sapagkat lahat tayo sa wangis ng Diyos, nilikha pare-pareho. It's just that through the years, in one way or another, naka-experience tayo ng pangit na karanasan sa ating kapwa-tao. Niloko tayo, sinaktan tayo, and worse, inabuso, pinaiyak, pinaluha ang ating kapwa. Kaya hindi maiwasan, lalong-lalo na sa mga taong hindi natin kaano-ano, pag nandyan na, defensive na tayo, tamang nega o paranoid na tayo. Bigay ako ng halimbawa. Ako lang ilang beses na akong tumulong ng naloko ako. Kailan ba yung 2 years ago yata? May umiyak sa akin, Father. May taning na po ang buhay ko. 5 months to live na lang ako. May anak po ako. Tulungan niyo ako kahit konti, kahit papaan. Then, parang dinurog yung puso ko. Tinulungan ko, hindi lang konti. That was 2 years ago. 2 years ago, 5 months to live na lang siya. Hanggang ngayong buhay. Buhay pa. Siyempre, Father, ano man naman kung gumaling? Ay, thanks be to God. Kung may himala, pero walang himala. Yun talaga ang racket niya. Ang dami kong napagtanungan o marami nagsabi sa akin, ang dami naming naging biktima. Kaya, kapag may humihingi ngayon sa akin ng tulong, hindi ko maiwasan Tumanggi. na ang makita, kuminsan hindi si Kristo, kundi siya. So, Father Rora here is saying na kapag meron na siyang doubts, so yung doubts niya is the person na nag-a-approach sa kanya is the agent of the devil. Kasi nga nanloloko. But anyway, just some points here on the speaking style so far ni Father Joseph. What I really appreciate so far is his vocal dynamics. Talagang for the whole length na ating narinig, yung vocal dynamics niya ang husay. Kumbaga naglalaro-laro siya ng mga voices, ng mga characters. It really gets our attention. Pero gusto ko yung na-mention niya kanina na we really need to see Jesus Christ in others. At sinabi niya rin, kumbaga yung analogy na niya sinabi kanina is we don't like surprise exam, but it gets better kapag nabigay na yung mga questions ahead, just like what is Jesus is doing sa examination ng buhay. Yun ang sinasabi niya kanina. Na yung mga questions, alam na daw natin kasi tinatanong na ni Jesus beforehand. Kumbaga, given na yung questions in the exam, so we know what to expect. Karanasan. O sige, di ba? Break na raw si Derek Ramsey at si Andrea. Di ba dati kay sweat nila?
Nagpatayo pa ng bahay si Derek na ang mga designs may say si Andrea. So naisip natin, lalagay na sa tahimik yung dalawa. Magsasama na mag-aasawa. Tapos ngayon break na. At walang third party Walang third party na mas madali ko sanang maintindihan kaysa yung sinasabi ni Derek Ramsey. The breakup has happened so fast. Maybe two people are just not meant to be. Not meant to be! Ganun lang yun. Ganun kadali yun. O so dahil dyan, ikaw namang babae, may boyfriend ka, o may nagkakagusto sa'yo, may nagugustuhan ka. Ang iniisip mo, baka balang araw i-Derek Ramsey mo lang ako. Sabi naman ng isa, okay lang father, basta gwapo siya. Sabi ko naman sa kanya, Hay! Loka, hindi ikaw si Andrea, ilusyonad. Seriously, ito yung sinasabi ko sa paglipas ng mga panahon. Maaaring we have let our hearts be filled with bitterness, with sadness, with doubts, with hatred, with anger. Because of these unpleasant experiences in our lives and in the lives of others. So unti-unti, napuno ang puso natin ng lahat ng mga negatibong bagay na ito at nawala na ng puwang sa puso natin si Kristo. Kaya nahihirapan tayong makita rin si Kristo sa katauhan ng ating kapwa-tao. O dati-dati, may isang Muslim na ang sabi sa isang pari ay ganito, Tont, hinawakan yung dibdib niya, tapos hinawakan din ang dibdib ng Muslim. Naisip niya, baka ang sinasabi ng Muslim, mamaya dudukutin ko ang puso mo. Hanggang sa sinabi sa kanya ng katabi niya, ang sinasabi pala ay, the God who is in you meets the God who is in me. Tanging tao lamang na may Kristo o may Diyos sa kanyang puso ang makakakita ng Diyos o Kristo sa kanyang kapwa-tao. Natatandaan ko sa seminaryo, mayroong isang kanta na hindi ko maisip ang title, pero mayroong tono at lyrics na ganito. Sana kung minsan makanta natin, hindi ko na naririnig ito. Ang sabi ng lyrics at tono ay, basong may tubig, lagyan mong muli, umaapaw dahil wala nang silin. Ang pusong may galit, di maaring umibig, kulang sa wasto, alipin ng isip. Kung ang ating puso ay punong-puno ng mga negatibong bagay, mahirapan tayong magmahal o makaramdam ng pagmamahal sa ating buhay. Kaya't ang mangyayari, sa una pa lang, defensive na tayo, tamang duda na tayo, galit na tayo, ayoko niyan, gusto ko, o ano yan, anong kailangan mo? Kuminsan and sadly, kahit sa mga mabubuting tao, o kahit sa mga tao ang pakay sa atin ay mabuti at totoo. And so what happens, the result of this, a never-ending cycle in our lives, in our surroundings, even in our family, cycle of hatred, of anger, of negative prejudices, biases, and selfishness, lahat. Because in our hearts, there is no more room for Jesus. Okay, before we continue mga ka-U3, so far, no, ang sinasabi dito ni Father Joseph Rora, he is saying na if you have Jesus Christ in your heart, it would be easy for you to see also Jesus Christ in other people. So yun ang sinasabi niya, which is really good, you know, when he gave the story about the Muslim guy and then the other person. So dahil sinasabi dito ni Father Rora na tayo nga ay, kumbaga, tumigas na yung ating mga puso dahil malamang tayo ay naloko na in the past, tayo ay nagkaroon ng mga hindi magandang karanasan in the past. Therefore, because of this, parang sa katagalan, tumigas na yung ating puso na hindi na natin nakikita ang kabaitan ng iba o ang kabutihan ng iba at tayo hindi na rin nagiging mabuti. I am guessing dito sa homily na ito, hopefully i-explain din ni Father Rora kung ano ang dapat nating gawin para lumambot ulit yung ating mga puso. Or dapat ba na tanggalin totally yung ating mga doubts with another person? Or papaano ba tayo magiging smart? Pwede ba na half and half? You would be half critic, half skeptic, and then
Next is half open-minded. So, yun ang gusto kong malaman kasi technically naman po kasi mga ka-U3, we feel negativity at least for others na hindi na tayo nagtitiwala dahil nga ganun talaga. Sadly, mas marami with the social media, yung mga kalokohan na ginagawa ng ibang tao, mahirap na po talagang magtiwala. So, I'm wondering ano yung magiging direksyon ng homily na ito. We're around halfway. So, I'm curious kung anong dapat natin gawin bilang Kristiyano. Ito naman for Father's case sa mga Katoliko nga na nakikinig dito. So, I'm very interested about this. Ang nangyayari, gano'n na lang, survival of the fittest. Wala nang pakialaman, wala nang kapayapaan. Hindi nyo ba nabubuna kahit sa gitna ng pandemya? Ang daming namumulitika. Kasi ang tao, sa totoo lang, sa root ng ating puso, ganyan na. Natatandaan ko, mayroong isang nagsabi, si A.D. Williams. He once said, imagine what 7 billion humans could have accomplished if we just love and respected one another. Na kung ilalapat po natin sa pinag-uusapan natin, ay po pwede nating i-paraphrase at sabihin, imagine mo kung gaano kaganda ang magiging mundong ito kung ang ating nasa puso ay walang ibang bagay lamang kundi si Kristo. This is a really good, discussion point na na-mention dito. So sinasabi niya kasi, di ba, parang ang nagigets ko dito, naturally, ang tendency talaga natin, or at least in our hearts, ang root talaga natin is there is evil. Kasi nga, di ba, tapos he goes on to say na, just imagine of all the 7 billion people, kung tayo ay nagtutulungan, nagmamahalan, just imagine what kind of world we will have. So again, it brings us back to the reality that being a good person is not easy to do. Dahil nga, quote-unquote, naturally, meant rootness of evil, at least sa perspective na narinig ko so far kay Father Rora, that is what makes it more challenging for others to strive to be good. But for others, they support the other side of the coin. Some people would say, humans, we are naturally born good. Ang human nature is good, hindi evil. Although, that is of course a very popular philosophical question. So, please type down below mga kayuti, comment po kayo dyan. Do you think na naturalmente sa tao, sa ating nature, ang pagiging masama, or tayo ay naturally good? So comment down below mga ka-U3 and please explain why. Yun ang sinasabi ni San Pablo is the love of Christ in our hearts will impel us to love. Yung Kristo sa puso natin ang mag-uudyok sa ating rumispeto at magmahal ng kapwa natin. Brothers and sisters, alam ko, wala na tayong magagawa to avoid these negative experiences. Laging dadating yan sa buhay natin. Pero meron tayong choice na wag malunod sa mga negative feelings na yan. Ang sabi nga, yes, you cannot keep them from coming, those hurts from coming. But definitely, you can keep them from staying. Ang lagi kong payo sa kaibigan o sa kahit sinong sumasama ang loob sa kanyang kapwa-tao, ang sinasabi ko'y ganito, just feel it, but do not feed it. Ramdamin mo lang, nasaktan kayo, talagang masakit yan. Hayaan mong iyong maramdaman. Do not deny yung pakiramdam na yan. Pero tulad ng ibang pakiramdam, lilipas din yan. Maghintay ka lang. Yun nga lamang, wag mong pakakainin, wag mong aalagaan, wag mong itatanim ang sama ng loob na yan, wag mong didiligan. Sapagkat sa huli, ikaw ang unti-unting lalamunin yan. Look at Jesus. Napaka-perfect na example, si Kristo. I like what Father Joseph is saying here so far. Na sinasabi niya na i-feel mo lang, pero wag mo nang i-feed, wag mo nang palakihin, wag mo nang itaniman pa ng kung ano para lumago ito. So naalala ko yung isang saying sa Ilonggo mga ka-U3. Kumbaga translated into Tagalog, something like, tataniman kita ng kawayan. Ibig sabihin nun parang, yung galit ko laban sa'yo ay tatagal. Kumbaga, magkikimkim ako ng galit, something like that. So, ang sinasabi dito ni Father Rora, no, it's a very good mindset to have. Kasi isipin po ninyo, may mga papangit pa ba sa mga nangyari sa kanya? Wala na! Wala! Siya na ang pinakamabuti sa lahat pero nakaranas ng pinakamasaklap sa lahat. Nagalit ba siya? Yes. Na-disappoint ba siya? Yes. Na-frustrate ba siya? Na-disappoint ba siya? Nawalan ba siya ng gana? Yes. Pero hindi niya pinili na manatili yan sa puso niya, na maapektuhan na ang pakikipagkapwa-tao niya. Nag-preach pa rin siya, gumawa pa rin siya ng mga himala, kumain pa rin siya sa bahay ng Pariseo.
Nakihalupilo pa rin siya sa mga makasalanan. Nagbigay pa rin siya ng mga himala sa kanyang mga sariling kababayan. Kahit anong una, siya'y nawala ng gana dahil sa hindi nila pagsampalataya. Pinagtiwalaan pa rin niya ang kanyang mga disipulo sa kabila ng kapalpakan ng mga ito. And here's the thing. Imagine. Hanggang sa siya'y nakabayubay sa krus, isipin po ninyo, mamamatay na lang siya, hindi pa tumitigil yung mga pangit na pangyayari sa buhay niya. Iniwan siya ng kanyang mga itinuring na mga kaibigan, ng mga kapamilyang alagad. Nililibak siya, minumura siya, hinihiya pa rin siya. Mamamatay na lang, may mga pahabol na mga pangit na pangyayari pa. Pero anong ginawa ng Panginoon? Imagine this. Ginazar niya ang natitirang lakas niya, yung natitirang konting lakas ng kanyang katawan. Pinagsama-sama niya upang sabihin lamang ang mga salitang, Ama, patawarin mo sila. Or they don't know what they're Hindi doing. nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In effect, Jesus was telling na buhay ako nang hindi ko hinayaang maimbak ang galit sa puso ko. Mamamatay ako nang ipapagpag ko rin ang mga ito. Hindi ko hahayaang isama ang mga pangit na karanasang ito sa hukay ko. Pipiliin ko pa rin maging mabuting tao sa kabila ng lahat ng ito. Doon ang challenge ng Ebanghelyo. When we say challenge, dapat medyo nahihirapan tayo. Kasi isipin po ninyo, kung magpakain lang, magpainom lang, dumalo lang sa may sakit, nasa bilangguan, ang ipinapagawa sa atin, literally, ng ating Panginoong Jesucristo. Dali nito. Madali ito. Alam mo na agad ang paglilingkuran mo. Alam mo na agad ang gagawin mo. Eh baka pag naggaganon at na-perfect natin ito sa harap ng Panginoon, baka hindi na tayo mabigla. Dito nabigla yung mga hinirang Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nauhaw? Kasi halimbawa, kung ako ang haharap sa Panginoon, sasabihin niya sa akin, Father Fidel, dinalaw mo ako sa pamamagitan ng may sakit, sasabat na ako. Opo, nagsisikol ako Father Fidel. Okay, before that, medyo I find it interesting lang, no, na sa kanyang story ni Father Fidel, kapag ang Diyos na ay nasa harapan niya, ang tawag sa kanya ng Diyos ay Father. Father pa rin, no? Padre. So that's the God already that he is talking with. But anyway, still, yung ability pa rin ni Padre Fidel dito, yung kanyang ability na kunin yung atensyon by his theatrics, no? Napakahusay dahil nakuha yung atensyon ng mga tao. Although gusto ko lang po sabihin na nasabi niya po kasi na si Jesus Christ, of course, he was telling that the best example daw, kumbaga hindi dinala yung negativity hanggang sa kanyang huling hininga ay si Jesus Christ. And sinasabi niya dito na nawalan ng gana si Jesus Christ. Gusto ko lang sana malaman, all these things, sabi niya, anger, na-frustrated si Jesus, na-disappoint, nawalan ng gana. Gusto ko sanang makuha yung verses dito, I'm just looking for the biblical basis in a particular statement. For example, anger. So, anong verse na nagpakita ng anger? Frustration, nawalan ng gana. Dinalaw mo ako nang makulong ako. Opo, sasabat na ako. Nagmimisa ako, linggo-linggo, sa preso Alam ko na ito Hindi na ako mabibigla, hindi na ako magtatanong. Madali lang ito kahit papaano. Pero, yung maging mabait tayo, kahit sa mga taong hindi deserving ng ating kabaitan, mahirap yun. Sapagkat mahirap makita sa kanila ang ating Panginoon. Pero hindi nga ba, yun ang tunay na kabaitan. Kaya nga tayo mayroong ekspresyon, apakabait niyan. Walang masamang tinapay. Lahat pinahalagahan, lahat pinakikisamahan, lahat pinakikiharapan. Brothers and sisters, do not get me wrong. I have nothing against these works of mercy, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, giving shelter to travelers, visiting the imprisoned, the sick, burying the dead. Maganda ang lahat ng ito. Pero dagdagan natin, sapagkat hindi ito ang nagko-comprise sa lahat ng tao sa buong mundo. Isama natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon. Mahalin mo. O, pag naisan mo ng maganda at mabuti, ipagdasal mo pa rin ang mga nakasasakit ng loob mo.
Because for me, that is authentic mercy. That is genuine mercy. Genuine, authentic mercy is best shown to people who neither are asking and are deserving of our mercy. When Jesus on the cross told, "Forgive them, for they do not know what they are doing," those people did not ask for mercy. Those people did not deserve such mercy, but He gave His divine mercy. Yun ang tunay ng pagpapakabuti. Doon matetes ang ating pagpapakabuti. And when that happens, I tell you, doon tayo magtatanong, doon tayo mabibigla. Kasi, sasabihin ng Panginoon, nginitian mo pa rin yung nanira sa'yo, pinangkiharapan mo pa rin ng maganda, yung may nasabing pangit sa'yo, naglingkod ka pa rin sa mga taong hindi na-appreciate ang ginagawa mo. Pinakibagayan mo pa rin ang taong puro pangit ang nakikita sa sarili mo. Nang tanggapin mo ang anak mong dumurog ng puso mo, nang alagaan mo pa rin ang magulang mo na irresponsable dati at ngayon ay puro pareklamo, nang pagtiisan mo pa rin ang biyanan mo na puro pangit ang sinasabi sa likod mo, nang tanggapin mo pa rin ang asawa mo nagtaksil sa iyo, nang bigyan mo pa rin ng tulong ang taong nautang sa iyo pero hindi nagbayad sapagkat nakita mong gipit na rin talaga ito. Sa akin mo ginawa ang lahat ng ito. Dito tayo magtatanong, Panginoon, teka, salamat, pero kailan namin kayo nakitang nagtaksil? Kailan ka nagtraidor? Kailan ka dumurog ng aking puso? Kailan kayo may nasabi sa likod ko? Kailan mo ko siniraan? At sasabihin marahil ng Panginoon, sapagkat kailanman hindi naman ako nawala sa puso ng mga taong nakasakit sa iyo. It's just that natabunan lamang ako ng mga pagkakamali, kahinaan, kasalanan ng mga ito. At yun ang pinili mong makita. Yung ako sa kanila, sa kabila ng kasalanan nila, kaya gagantimpalaan kita. Mahirap ito. Masakit ito. Hindi natin gusto. Pero, hindi ba't ganun ang talagang pagsunod sa isang hari? Kahit di mo gusto, gugustuhin mo. Kahit di mo kaya, kakayanin mo. Kasi yun ang nais niya. Yun ang utos niya. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi ito para sa kanya, para sa atin ito. Kasi kapag nagawa natin ito, tunay siyang mag-ahari. Hindi ang inggit, hindi ang hinanakit, hindi ang tampo, hindi ang pagnanais makapagiganti, kundi si Kristo lamang sa puso natin. At doon tayo tunay na magiging masaya, magiging malaya ka sa anumang mga bagay na hindi dapat nandyan, sapagkat yan ay trono ni Kristo lamang. Okay, mga ka-youthie, so dyan naman po nagtatapos ang ating episode na naman. Oy, special to dahil we have never really reacted to any Catholic na preaching so far. Ito ay yung first time natin with Father Fidel Roa. And well, nakikita po dito iba't ibang mga punto, pero yung whole na essence ng kanyang binigay nga na homily is ano yung tunay, ano yung genuine na mercy. While the title of the video is about kabaitan, pero I think it was more contextualized in the essence of being merciful, doing something great for other people accordingly na hindi naman daw deserving talaga ng, kumbaga in the widest sense, ng mercy, pero binigyan mo pa rin ng kabaitan. Although, I'm still looking for the other side, no? Paano naman yung discernment? Kung ganito kasi, there's a lot of tendency na ang tao ay maloloko at maloloko dahil kung ipagpapaira lang natin yung pagiging mabait. Di ba sabi nga ng iba, you have to also be wise in choosing kung sino yung dapat mong tulungan at hindi tulungan. So doon na pumapasok yung ating ability to discern. Kumbaga,
quote-unquote, anong espiritu ang meron sa next person. So medyo parang nakulangan lang ako ng kaunti dun sa issue na yun. Kasi parang ang nangyari, just be kind to everyone and then that's it. But in reality, that is dangerous, mga ka-youthy, ano? But anyway, nagustuhan ko yung sinabi niya na you have to see Jesus Christ in others. And yung kasing kanilang mga kasalanan, according kay Father Rora dito, is yun yung nag-cover sa kanilang puso kaya mahirap nang hanapin or mahirap nang matingnan si Jesus Christ sa kanila. But overall, very theatrical yung style, no? Animated si Father Rora. Na-appreciate ko yun in a sense kasi it will not make the preaching boring. Although, I realized na yung reading pala ng verse is nasa umpisa lang pala, no? Hindi ko na narinig ang iba pang sitas na mini-mention in between. Katulad nga ng sabi ko kanina. So, I was looking for verses about Jesus Christ more. Yung pagkawala niya na nga ng gana, accordingly, frustration or anger. So, I'm looking for those verses sana. But anyway, I think he was able to deliver the message that he wanted to say sa kanyang mga parishioners. So, mga kayuti, anong masasabi niyo sa preaching or at least sa homily na ito ni Father Rora? Please comment down below. And you know what to do if you don't like this video. Pwede ka manood ng video na yan. Pwede ka manood ng video na yan. And of course, if you like our contents, please click subscribe. This is what we do sa U3. Tayo po ay nakikinig, nanonood ng mga sermon, mga homily nga, for the first time. So kung may mga request po kayo, kung sino na namang next na preacher or pastor or minister ang dapat nating pakinggan, please comment down below. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.